Sandali, Miss Lin. Pinabati kita. Ikaw ang napili ni Sir Jiang. Totoo ba? Natanggap ako? Secretary Joe, Ang onboarding process ay sa susunod na. Sumama ka sa akin ngayon. Hoy! 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 Ikaw! Saan mo ako dadalhin? Ginoong Jiang, saan tayo pupunta? Ako, hindi pa nga ako nakapag-asikaso ng papeles para sa trabaho. Binibining Lin. Tungkol sa iyong pagkuha sa trabaho, may ilang espesyal na karagdagang kasunduan. Kailangan mong malaman ito. Dala mo ba ang ID mo? Kopya ng ID. Ang orihinal. Ang orihinal? Narito. Sekretaryo Joe, pumunta sa pinakamalapit na opisina ng sibil na rehistro. Ano? Opisina ng sibil na rehistro? Binibining Lin. Kailangan ngayon ni Ginoong Jiang ng isang asawa sa pangalan lamang para harapin ang pressure ng pamilya na magpakasal. Ang posisyong ina-applyan mo ay talagang ang pagiging Ginang Jiang. Ginang Jiang. Ito ang kasunduan. Tingnan mo. 3 buwan ang tagal ng kasal. Sa panahong ito, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Dumalo sa mga pagpupulong ng pamilya at magpanggap bilang mag-asawa sa publiko. Bilang kabayaran, 100,000 bawat buwan pagkatapos ng buwis ay ipapadala sa iyong account ayon sa schedule. 100,000 bawat buwan? Bakit ako? Binibining Lin. Kailangan mo lamang isipin kung tatanggapin mo ito. Malinaw ang mga tadhana ng kasunduan at mayroon kang sapat na karapatan sa impormasyon at oras para pag-isipan. Naghihintay pa sa akin si Papa sa ospital. Tinatanggap ko. Pero may 2 akong kondisyon. Una, ang pera bawat buwan, ipadala mo sa aking account ngayon din. Pangalawa, sa panahon ng kasunduan, ang aking pribadong buhay, dapat igalang ng lubusan. Pwede. Sekretaryo Joe, ayon sa kanyang sinabi, dagdagan ng mga tadhana. Ngayon, ano pa ang kailangan kong gawin? Ngayon, pumunta na tayo sa opisina ng sibil na rehistro. Ang iba ay sasabihin sa iyo ni Sekretaryo Joe. Sekretaryo Joe, tara na. Bukas ng umaga, alas 9, mag-report ka ng eksakto sa Human Resources Department. Si Sekretaryo Joe ang mag-aayos ng iyong trabaho. Sa kumpanya, ikaw lang ang intern na si Lin Xinghe. Okay lang, basta maliligtas si Papa. Ang iba pa? Hindi na mahalaga. Kumusta, nanay? Huwag ka nang mag-ayos ng pakikipag-date para sa akin. Ikakasal na ako. Bukas, dalhin ko siya para makilala ka. Si Ginoong Jiang papasok sa trabaho. Ang ganda ng katawan at ng dating niya. Parang galing sa nobela, nasa harap ko na. Siya talaga yung cold CEO sa mga kwento. Motibasyon ko to para pumasok araw-araw. Anong malamig na punong ehekutibong opisyal na karisma? Malinaw naman na isa siyang walang puso, malaking yelong ng aabuso ng kalagayan ng iba. Sorry po, pasensya na po. Jiang, Ginoong Jiang, Ulutin mo yan. Sumunod ka sa opisina ko. Anong sinasabi mo kanina? Ginong Jiang, ako, wala po akong sinabi. Nakakarinig po kayo ng mali. Ang ibig kong sabihin, ang bigat po kasi ng dokumentong ito. Dito sa Jiang Corporation, ang pagchismis tungkol sa amo ay may kapalit.
Ginoong Jiang, mali po ako. Hindi ko po dapat sinabi yun. Huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Pwede namang hindi ka tanggalin. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Sige, sandali. Sumama sa'yo? Saan bang sumama? Alam na ng nanay ko na ikinasal ako. Gusto kanyang makita. Article 3 ng kontrata. Kailangang makipagtulungan ang Party B sa Party A sa pagharap sa mga alalahanin ng direktang pamilya. Nakalimutan mo na? Pero, medyo maikli ba ang oras? Parang ang bilis. Hindi pa ako handa. Magkita tayo sa parking pagkatapos ng trabaho. Ayoko naghihintay. Sige po, Ginoong Jiang. Uy, Ginoong Jiang. Tayo. Talaga bang papasok tayo? Medyo natatakot ako. Huwag kang kabahan. Pagpasok natin, sundin mo lang ako. Uy, Aray. Aray ko. Nanay, narito na ang tao para sa'yo. tita. Kumusta po? Ako si Linxing. Ay nako. Ito pala ang manugang ko. Bilis. Halika, tingnan ka ng nanay. Ang ganda-ganda mo. Xinghe, di ba? Ay nako. Sa wakas, parang hinintay kita ng napakatagal at ngayon narito ka na. Halika. Ito. Ay regalo sa akin ni Lola Jiang noong bata pa siya. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Para sa'yo na ito. Ang ganda. Oh, meron pa. Narito ang isang card. May 500,000 pesos dito. Tanggapin mo na. Ituring mo na lang na regalo sa unang pagkikita natin. Tita, hindi ko po pwedeng tanggapin to. Napakamahal nito. Ay naku, tanggapin mo na. Walang biyenang unang makikita ang manugang na hindi nagbibigay ng regalo. Kung hindi mo ito tatanggapin, parang hindi mo ako tinuturing na pamilya. Kung galing kay nanay, itago mo na. Salamat po, tita. Nanay, naibigay mo na ang regalo. May iba pa kaming gagawin. Aalis na muna kami. Anong aalis? Xinghe? Ngayong gabi, dito ka na tumira. Marami namang kwarto dito. Tumira ka na lang kay Jiangshu sa iisang kwarto. Sakto, para mas lalong magkalapit kayo. Tita, paano pwedeng mangyari yon? Mas mabuti na lang po na umuwi ako. Paano naman pwedeng mangyari yon? Kasal na kayo. Dapat lang na magsama kayo. Dito ka na tumira ngayong gabi. Kung ganoon, tiis na lang tayo dito ng isang gabi. Sina nga. Ayos. Tara na. Ay, Ayos. hmm. Ang sarap. Ginoong Jiang, ang perang ito, hindi ko ito matatanggap. Pero iniiwan ko lang ito dito. Wala akong ibang ibig sabihin. Ikaw ang bahala. Nakakandado ang pinto. Oo, si tita ba yon? Nakakandado ang pinto. Ay, ganun ba? Baka may sira na ang kandado. Magtiis ka na lang ngayong gabi. Makipag-usap ka kay Xinghe. Magkaugnayan kayo. Pero, sinadya ng nanay ko.
Anong gagawin natin? Di tayo. Dito na lang sa bahay na ito? Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kwarto. Ikaw ang matutulog sa kama. Ako sa sahig. Huwag kang mag-alala, may bisa pa rin ang kontrata. Hindi ako lalabag. Ginoong Jiang. Tapos ka nang maligo? Ano? Gusto mo? Para gumaan ang pakiramdam. Ginoong Jiang. Talaga bang magiging mag-asawa tayo sa loob ng 3 buwan? Oo, ganito ang nakasulat sa kontrata. Ginoong Jiang. Sa tingin mo ba, masyado akong ganid? Dahil sa pera, pumirma ako ng ganitong kontrata. Ako ang nagmungkahi ng kontratang ito. Salamat sa paghatid, Ginoong Jiang. Aalis na ako. Paano nangyari ito? Nasaan ang application form ko? Kumusta, Ginoong Jiang? Ginoong Jiang, may kailangan po ba kayo sa akin? Pumunta ka sa opisina ko. Opo, si. Pasok? Ito ba ang hinahanap mo? Lin Xinghe, mula nang bumaba ka ng sasakyan, tinatakbuhan mo na ako. Hindi naman. Natatakot lang ako na makita ng mga katrabaho at makaapekto sa trabaho mo. Yung nangyari kagabi, nakakahiya ba para sa'yo? Kaya, gusto mong maghiwalay agad tayo? Hindi, wala naman. Naiisip ko lang, dapat may distansya tayo sa opisina. Mas maganda yon para sa ating dalawa. Pero sa tingin ko, hindi maganda. Sa tingin ko, hindi maganda.
Jiang po, mauuna na po akong magtrabaho. Jiang po, ang dokumento para sa inyo. Ilagay mo dyan. Lumabas ka. Paano nangyari ito? Dapat nga pareho tayong may makukuha. Bakit biglang... Paano nangyari na sa unang araw ko sa trabaho, natulog ako sa amo ko? Hindi dapat ito nangyari. Lin Xinghe, gusto raw ni Mama na bilhan ka ng ilang damit. Sumama ka sa akin mamaya pa uwi. Jiang po, pasensya na po at pakisabi. Salamat po sa tita. Pero talagang may gagawin ako ngayong gabi. Hindi talaga ako makakaalis. Pasensya na po, Jiang po. Sundan mo siya? Opo. Xinghe, naghirap ka. Naabala ka na naman sa pagpunta rito. Ako ang pabigat sa iyo. Pa, huwag kang magsabi ng ganyan. Napakabait ng amo namin. Binigyan niya ako ng advance na sahod para sa 1 linggo. Yung natitirang bayarin, maihuhulog ko na. Pa, dito ka muna. Bibili ako ng prutas para sa'yo. See ya. Secretary Joe, pakisamahan mo ako sa isang bagay. Ilagay mo ito dito. Bayaran mo lahat ng medical expenses ng tatay ni Xinghe. Huwag mong sasabihin kay Xinghe. Sige, Ginoong Jiang. Xinghe, Hoy, kuya, anong ginagawa mo rito? naka-duty ako sa department na ito. Kanina ko lang nakita. Ang tagal na nating hindi nagkita. Halika, nandito ka para mag-alaga ng kamag-anak. May sakit ang tatay ko. Kaya nandito ako para alagaan siya. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Hindi nagbago ang numero ko. Si. Pa, may dala akong pagkain para sa'yo. Xinghe, kanina may nurse na nagdala ng gamot. Sabi niya, na-settle na raw ang bill sa ospital. Nasettle na? Oh, Hindi pa ako nakakapagbayad. yung kuya mo ba yun? Kanina, nang papabili ka ng prutas, dumalaw siya sa akin. Napakabait niya. Siya nga kaya talaga? Noong college pa, si Kuya Chen mo ay palaging tumutulong sa akin. Mabait talaga ang batang yun. Mamaya, siguraduhin mong magpasalamat ka ng maayos sa kanya. Oo, alam ko na pa. Kumain ka, nyo, orange. Pa, alis na muna ako. Alis na ako. Kumusta, kuya? Ako ito. Ikaw ba ang nagbayad ng medical bills ng tatay ko? Medical bills? Xinghe, gusto ko talagang tumulong. Pero yung medical bills, hindi ako ang nagbayad. Naku, kuya. Huwag kang mahiya. Kahit hindi ikaw ang nagbayad, gusto kitang ilibre ng pagkain para magpasalamat sa'yo sa pag-aalaga mo sa akin. May oras ka ba mamayang hapon? Meron. Magkita tayo sa baba ng ospital. 10 minuto. Si. Ginoong Jiang, yung meeting ninyo ni Tagapangulong Lee sa 3:30, I-reschedule mo. Ginoong Jiang,
Ang pulong ninyo ni Director Lee sa 3:30. Ipagpaliban natin. Opo, tatawagan ko na po para ipagpaliban. Kayo po ngayon. Sundan mo siya. Opo? Yung mga sabaw at putahe dito, magagaan lang lahat. Mainam para sa pagpapagaling. Nag-order na ako ng ilang specialty nila. Tingnan mo, kung may gusto ka pang idagdag. Ikaw na po bahala, Senior. Ang dami ko nang naabala sa'yo. Hindi lang tumulong. Sa kalagayan ng tatay ko, pinakain mo pa ako. Huwag kang mahiya sa akin. Nakita ko na ang kalagayan ng tatay mo. Ang treatment plan ay maayos. Basta't manatiling stable, maganda ang prognosis. Huwag kang masyadong mabahala. Kumain ka pa. Ikaw kasi nitong mga nakaraang araw, hindi siguradong kumakain ng maayos. Kahit gaano ka kabusi sa trabaho, hindi pa rin mas importante kaysa kalusugan mo, di ba? Senior, mabusisi ka pa rin. Sa akin, ikaw ay. Kumain ka lang ng maayos. Ako, magulo ba ang buhok ko? Hindi. Maganda yan. Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, anong ginagawa mo rito? Inang, sumama ka sa iba para kumain. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ginang, Kuya, huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang si Ginoong Jiang. Artikulo 2 ng kasunduan. Kung kinakailangan, sa harap ng ibang tao, kailangan nating panatilihin ang imahe ng mag-asawa. Nakalimutan mo na ba? Ako. kumusta po Ginoong Jiang? Ako ang naging kuya ni Xinghe noong kolehiyo. Ako, si Chen Mo. Inimbita ko lang si Xinghe ngayon para lang kumain. At para kamustahin siya, kamakailan lang. Ang hirap ng pag-aalaga niya sa ama niya. Ang hirap ng asawa ko. Hindi kailangan ng pakikialam ng iba. Ako ang bahala sa kanya. Ginoong Jiang, naalala ko, may kailangan ka ba sa akin? Alis na tayo. Umupo ka. Kailangan bang may dahilan para sunduin ang sarili kong asawa para kumain? Ikaw, mag-isa kang sumama sa ibang lalaki para kumain. Nagpaalam ka ba sa akin? Ginoong Jiang, mukhang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa ni Xinghe. Ganito na lang. Xinghe, ihahatid muna kita. Hindi na kailangan. Umuwi na tayo. Oy. Kuya, pasensya na. Sa susunod na lang tayo magkita. Magkita ulit tayo. Jiang Shu, bitawan mo ako. Grabe ka talaga. Grabe? Ikaw, mag-isa kang sumama sa ibang lalaki para kumain. Magkasama kayong masyado. Hindi mo ba naiisip na sobra ka na? Ako. Masaya kang kasama ang kuya mo, ano? Kaibigan ko lang si Kuya. Siya ang nagbayad ng bill sa ospital. Bilang kaibigan, nilibre ko siya ng pagkain. Normal lang yon, di ba? Isang ordinaryong kaibigan ang nagbayad ng bill mo sa ospital. Ganoon ka ba katagal sa kanya? Lin Xinghe, kapag may tao bang mabait sa'yo ng kaunti, handa ka nang sumama nang walang pag-aalinlangan sa kanya? Oo. Kapag may mabait sa akin kahit kaunti, handa akong sumama ng walang pag-aalinlangan sa kanya. At saka, kontrata lang naman ang pinagbabasehan ng pag-aasawa natin. Anong karapatan mong makialam sa akin? Malinaw na nakasulat sa kontrata. Sa panahon ng proseso ng kasal, kailangang panatilihin ng dalawang panig ang panlabas na imahe ng pagsasama. Ang pag-date mo ng mag-isa sa ibang lalaki. Paglabag na yan sa kasunduan. Hindi ako nag-date ng mag-isa sa ibang lalaki. Malinis ang aming relasyon. Huwag kang mag-akala ng kung ano-ano tungkol sa akin. Kaibigan. Kaibigan.
Ang mga dokumentong ito para sa proyekto ay kailangang maayos agad. Puntahan mo at asikasuhin ito ngayon din. Bago matapos ang trabaho, dalhin mo ito sa opisina ng presidente. Pero, Direktang utos ni President Jiang. Sige na. si, Ginoong Jiang, kunin ko po ang mga dokumento para sa pulong bukas. Ito ba ito? Oo, ito nga. Kagabi. Ginoong Jiang, nakuha ko na po ang mga dokumento. Uuwi na po muna ako. Trabaho. Ang pinakamahalaga ngayon ay tapusin ang trabaho. Tumigil ka. Sino ka? Ano yung hawak mo? Miss, ako ay isang intern sa Secretary Planning Department, Lin Xinghe. Intern? Isang intern? May karapatan din? Magdala ng dokumento sa presidente? Sa tingin ko, gusto mong umasenso sa pamamagitan ni Jiang Shu. Sinasadya mong gumawa ng dahilan para lumapit sa kanya. Miss, pakiusap, magsalita ka ng may pag-iingat. Ang trabaho ko ay dokumentong ipinag-utos ng kumpanya. Personal pa itong inayos ni Secretary Joe. Walang katotohanan ang pagsasabing ako'y nakikipag-ugnayan para umasenso. Ang mga patakaran ng Jiang Group, mas alam ko kaysa sa iyo. Isang intern, walang karapatan na makipag-ugnayan kay Jiang Shu. Akala mo ba sa paggawa ng dahilan ay maitatago mo na ang iyong hangarin na umasenso? Miss, kung may reklamo ka sa trabaho ko, pumunta ka kay Secretary Joe o kay President Jiang. Huwag mo akong basta-bastang pagbintangan dito. Nabanggit mo pa si Jiang Shu? Ano yan? Jiang Shu. Jiang Shu. Kanina, mabuti ang loob kong pinapaalalahanan ng intern na sumunod sa mga patakaran ng kumpanya. Pero hindi siya nagpapasalamat at sumasagot pa sa akin. Ang trabaho ni Lin Xinghe ay ako ang nag-ayos. Ano? May reklamo ka? Nag-aalala lang ako na baka maloko ka. Magtrabaho ka na. Lin Xinghe, di ba? Hintayin mo ako. Lin Xinghe. Simula ngayon, ako ang magiging espesyal na tagapayo ng tanggapan ng Pangulo. Ako ang bahala sa tanggapan ng Pangulo at sa pag-aayos ng trabaho sa ibang departamento. Ito ang iyong schedule ng trabaho sa susunod na 3 buwan. Tagapayo Su, ang internship ko ay sa Administrative Department, sa Data Analysis, maghain ng tsaa at mag-ayos ng mga table. Normal lang ang pagbabago ng posisyon. Kung ayaw mong gawin ito, pwede kang umalis. Tungkol sa bagay na ito, hindi pa alam ni Pangulong Jiang. Tagapayo Su ay dumating lang ngayong umaga ng biglaan. Nasa pandaigdigang pagpupulong ngayon si Pangulong Jiang, hindi agad matatapos. Ikaw muna ang bahala sa kanya pansamantala. Naiintindihan ko na. Salamat, Kalihim Jiang. Assistant Lin, hindi maayos ang format ng record mo.
Gawin mo ulit. At saka, kailangan diligan ang mga halaman sa opisina ko. Kailangan hugasan ang mga tasa ng kape. Tapusin mo, bago magtanghali. Sige, naiintindihan ko na. May kailangan ka? Ginoong Jiang, opo. Tungkol po sa paglilipat ng trabaho ni Binibining Lin. Marami pong ipinagagawa sa kanya ni Binibining Su, mga gawaing pang-administratibo. Alam ko na. Eh, Hindi naman siya lumapit sa akin. Ibig sabihin, kaya pa niya. pero Hindi naman siya yung taong kailangang laging nakakubli sa ilalim ng iyong mga pakpak. At saka, naniniwala akong kaya niyang ayusin yon. Hoy, senior. Xinghe, pwede ka bang pumunta sa ospital ngayon? Biglang sumikip ang dibdib ng tito mo. Ano? Pupunta na ako. Lin Xinghe, saan ka pupunta? Yung pulong ng departamento mamaya, ikaw ang magre-record. Miss Su, may urgent akong lakad. Nagpaalam na ako. Yung mga kailangan dito, handa na lahat. Anong urgent na lakad? Na ngayon ka pa aalis? Ikaw, isang intern, palagi ka nalang uma-absent. Ano nalang iisipin ng ibang katrabaho? Hindi ba pwedeng mag-leave sa kumpanyang ito? Eh sino ang magtatala sa pulong? Anong nangyayari? Mr. Jiang, aalis siya. Mr. Jiang, may nangyari sa bahay namin. Kailangan kong mag-leave ng 2 oras. Hindi maaapektuhan ang trabaho ko. Hayaan mo siyang umalis. Ginoong Jiang, may nangyayari po sa bahay namin. Kailangan ko pong mag-leave ng 2 oras. Hindi po maaapektuhan ang trabaho ko. Payagan mo na siyang umalis. Hintayin mo sa baba. Nasa baba na ang driver. Salamat po, Ginoong Jiang. Jiang Shu, ikaw. Espesyal na tagapayo ka ng presidente, hindi ka tagapag-ayos ng attendance. At saka, sa mga susunod, kapag may empleyadong mag-leave, aprubahan mo na agad. Hindi ba masyado kang espesyal sa kanya? Ganito ako sa lahat ng masisipag. Palagi. Senior, Sabi ng doktor bahagyang aritmya lang. Okay na ngayon. Pero inirerekomenda niyang magpa-opera ka na agad. salamat senior. Yung bayad sa ospital. May nagbayad na po ng bill sa ospital. Xinghe. Hindi ba? Hindi ba't may hinanap kang tumulong? May nagbayad na ng bill sa ospital? May nagbayad na ng bill sa ospital. Xinghe. Ikaw ba ang may kinalaman dito? May nagbayad na ng bill? Anong sinabi mo? Wala po akong sinabi, senior. Salamat sa pag-aasikaso sa tatay ko. Aalis na muna ako. Xinghe. Ano ba talaga ang problema mo? Magandang araw po. Ako po ang anak ng nasa kama, 703. Ako po, si Lin Xinghe. Gusto ko lang pong itanong, yung mga susunod pang gastusin sa ospital ng tatay ko? Sino po ang nagbayad? Gusto ko po siyang personal na pasalamatan. Miss Lin po. Yung nagbayad po, hindi nag-iwan ng buong pangalan. Sabi lang po, pinag-utos lang siyang mag-asikaso. Parang ang apelyido po ay Joe. Joe? Salamat po. Bakit niya ginawa to? Tinulungan niya ako, pero hindi man lang nagsabi.
Naayos na ang lahat sa ospital. Naasikaso na po lahat, Jiang. Kanina pa ako nag-aayos ng mga dokumento. Yung mga dapat gawin kaninang hapon. Tapos na pagkaayos ko. Para sa iyo, Salamat, Jiang. pumunta ka sa opisina ko mamaya. Paano ko ba sasabihin? Oo, pasensya, Ginoong Jiang. Bakit hindi ka pa pumasok? Ginoong Jiang, ako. Pumasok ka na. Ginoong Jiang, Hindi ka nagpahinga ng maayos kagabi. ano? Para kang pagod. Posible dahil sa pag-aayos ng plano kagabi. Kaya hindi ako nagpahinga ng maayos. Ginoong Jiang, may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. May pulong ako mamaya. Ilagay mo ang plano sa mesa. Isa pa, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin tungkol sa ospital. Ang operasyon ng tatay mo ay matagumpay. Ito ang pinakamagandang resulta. Lin Xinghe. Lin Xinghe, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Nag-aalaga ka sa may sakit mong tatay. Ang hirap siguro nun? Tapos kailangan mo pang harapin ang trabaho? Salamat sa pag-aalala, Miss Su. Okay lang ako. Huwag kang magpanggap. Para sa isang babae, ang reputasyon ang pinakamahalaga. Tama ba ako? Ano bang alam niya? Yung sakit ng tatay ko o kaya? Nasa akin ang schedule ng kumpanya. May dumaan ba kanina? Parang si Lin Xinghe. Miss Lin, Kamusta na siya nitong mga nakaraang araw? masipag naman po sa trabaho si Miss Lin. Pero, medyo nabibigatan lang siya sa stress nitong huli. Sa kumpanya, kumakalat ang maraming chismis tungkol sa kanya. Anong klaseng chismis? Tungkol sa pagkakasakit ng tatay ni Miss Lin at sa pagtulong ninyo sa kanya. Ang sama-sama na ng pinag-uusapan ngayon, sinasabi nilang nakapasok si Miss Lin sa Jiang Corp, ay dahil lamang sa inyong koneksyon. Mahahanap ba ang pinagmulan ng chismis? Mahirap nang matuntun ngayon ang pinagmulan, pero halos buong kumpanya na ang nakakaalam. Ginoong Jiang, Lin Xinghe. Iniiwasan mo ako. Lin Xinghe. Iniiwasan mo ako. Hindi po. Nag-iisip ka lang ng sobra. Tingnan mo ako habang nagsasalita. Yung mga chismis sa kumpanya, Wala po. Sa tingin ko lang kasi. Dapat may distansya tayo. Ayokong maging pabigat sa'yo. Xinghe. Kuya, anong ginagawa mo rito? Xinghe. Kuya, anong ginagawa mo rito?
Galing lang ako sa ospital. Natatakot akong mag-alala ka. Kaya, pumunta ako para sabihin sa'yo, stable na ang kalagayan ng tito mo. Ito sa loob, ang pinakabagong medical report ng tito mo. Talaga? Ayos. Salamat sa pagod, kuya. Xinghe, masyado ka bang napapagod nitong mga nakaraang araw? Parang hindi maganda ang itsura mo. Wala naman. Trabaho lang nitong mga nakaraang araw. May mga problema, pero tapos na ang lahat. Hindi ka pa kumakain, di ba? Alam kong mayroon malapit dito, isang masarap na restaurant ng kanton. Bagay sa kondisyon mo ngayon. Isipin mo na lang, pagdiriwang para kay tito. Ako, Hala, huwag ka nang magdalawang isip. Tara na, kapag busog ka na, saka ka magkakaroon ng lakas para lutasin ang mga problema. Tara, tara, tara. Baka naman, para mas madali kang makasama niya, Manggugulo lang ako ng 5 minuto. May 2 bagay akong iaanunsyo. Una, may mga kumakalat na chismis sa kumpanya nitong mga nakaraang araw chismis tungkol sa personal na buhay ng ilang empleyado. Dito na matatapos yon. Kung may magkakalat pa nito, ituturing na libelo. Secretary Joe, nag-aalala lang ang lahat. pangalawa, kasal na ako. ano bang ibig niyang sabihin? Shu, sandali ka. Anong sinabi mo kanina? Kasal? Kanino? Kailan pa yon? 20 taon na tayong magkakilala, ni hindi mo man lang sinabi sa akin na ikakasal ka na. Sino ba yung babae? Mani, bantayan mo ang iyong pananalita. At saka, ang aking pag-aasawa ay hindi kailangang ipaliwanag sa iyo. Diyos ko, kasal na pala si President Jiang. Kailan pa nangyari yon? Kaya pala, iba na talaga ang dating niya nitong mga nakaraang araw. Sino nga ba talaga ang asawa ni President Jiang? May mga bagay na hindi na dapat pang pag-usapan. Pinag-uusapan nila si Ashu. May mga bagay na hindi ko masabi ng diretso. Gusto ni Ashu na maging low-key. Iginagalang ko iyon. Pero ngayong hayagan na si Ashu, papaalalahanan ko ang ilang tao. Lumayo kayo sa asawa ng iba. Kung hindi, hindi ako mananahimik. Ling Xinghe, payo ko sa'yo, huwag mo nang guluhin si Amo Jiang bilang babae. Ang reputasyon at dignidad ang pinakamahalaga. May mga bagay na hindi sa'yo, huwag mong pilitin. Kung pipilitin mo, ikaw lang ang mapapahiya. Su? Nag-aalala ka ng sobra. May nobyo na ako. May boyfriend na ako. Samahan mo ako sa bahay mamayang gabi. May lakad ako mamayang gabi. Kasama si Chen mo? Oh. Gusto ka kasing makita ng nanay ko. Ipagpaabot mo. Salamat, tita. Pero, may gagawin talaga ako mamayang gabi. At saka, ano bang papel ko doon? Kailangan pa bang ipaalala sa iyo? Mrs. Jiang, huwag mong kalimutan ang kasunduan natin.
Tita, ito ang Longjing tea na dinala ko para sa inyo. Subukan ninyo po. Ang bait mo naman, Manny. Oh, nga pala. Noong huli mong tinanong tungkol sa pag-aasawa ni Jiang Shu. Tita, huwag ninyo po akong lokohin. Paano posible na magpakasal si Jiang Shu? Ginawa niya iyon para mapigilan ang mga chismis sa kumpanya dahil sa mga chismis. Manny. Si Jiang Shu naman, nagpakasal na talaga siya. Talaga? Kanino? Kailan nangyari iyon? Tungkol naman sa kung kanino. Malalaman natin pag nagkita na kayo. Ginang, bumalik na po ang binata. Kumusta po, Ginang Jiang? Ay, Nandito ka na. Manny, ipakikilala ko sa iyo si Xinghe. Ang asawa ni Jiang Shu. Paano ito posible? Miss Su, ang tagal na nating hindi nagkita. Miss Lin, narinig ko na may malubhang sakit ang iyong ama kamakailan. Kumusta ka na ngayon? Salamat sa pag-aalala mo, Miss Su. Mas mabuti na. Ma'am, may malubhang sakit ang ama ni Miss Lin. Medyo mahal pa ang bayad sa gamot. Buti na lang at mabait si Aishu. Tumulong siyang mag-advance ng bayad. Miss Lin, pero huwag kang magkaroon ng masyadong malaking pressure. Ganito talaga si Aishu. Sa mga nangangailangan ng tulong, palagi siyang mapagbigay. Xinghe, bakit hindi mo sinabi agad kung may problema ka? Pamilya tayong lahat. Dapat tulungan ka namin. Sa totoo lang, naiintindihan ko rin si Miss Lin. Kailangan ng pera kapag may sakit. Kapag nagpanik, hindi maiiwasang gumawa ng ilang desisyon. Jiang Shu, ikaw rin. Tulong lang ang tulong. Bakit ka pa nadamay? Kung kumalat ito, akala ng iba, Miss Lin, dahil sa bayad sa gamot. Manny. Tama na. Nag-aalala lang ako na nadaya ka. May mga taong malalim ang isip. Sa harap, malinaw. Sino ang nakakaalam? Sa likod. Miss Su, tama ka. Si Jiang Shu ang nagbayad ng gamot ko. Ang kanyang kabutihan, babayaran ko siya. Tungkol sa aming pag-aasawa. Ang perang ito, ako ang kusang nag-advance para sa kanya. Bago ito, mahal na kita. Sinabi niyang mahal. Mahal. Mahigit 20 taon na tayong magkakilala. Nag-aral ka ng piano, kasama kita sa pagsasanay. Nagpuyat ka para mag-aral, dinadalhan kita ng merienda. Lahat akala tayo, magkakasama. Nag-aaral ka ng piano, kasama kita sa pag-iensayo. Nagpupuyat ka para sa exam, dadalhan kita ng midnight snack. Akala ng lahat, tayo ang magkakatuluyan. Ngayon, sinasabi mo sa akin, may gusto ka sa isang babaeng kakakilala mo lang nang hindi pa aabot ng 3 buwan? Bakit? Manny. Lumipas na ang mga bagay na yan. Lumipas na. Ang 20 taon ko? Lumipas na. Jiang Shu, magsisisi ka. Xinghe, ang sinabi ni Manny kanina, huwag mong isipin yon. Kakausapin ko ang mga magulang niya. Kayo, magpahinga na kayo ng maaga. Mauna na ako sa taas. Jiang Shu, yung sinabi mo kanina? Pakitang tao lang ba yon para kay Miss Su? Wala. Hindi ako nagsasabi ng hindi totoo. Dapat ba akong maniwala sa kanya?
Narinig ko. May nobyo ka na pala. Ang asawa mo? Bakit hindi ko alam? Ako. Kumusta, Direktor? Ano? Director? Nawawala ang isang project file. Si Jiangshu. Tumawag ang director kanina. May nawawalang file. Pinapapunta niya ako bukas ng umaga sa opisina. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Magpahinga ka ng maayos. Sasamahan kita bukas papuntang opisina. Secretary Joe, imbestigahan mo ang kumpanya tungkol sa pagkawala ng datos. Bukas ng umaga, kailangan ko na ang sagot. Sige, alam ko na. Kumusta? Siguraduhin mong ang ebidensya ay maipatong kay Lin Xinghe. Lin Xinghe, Amo Jiang, bakit hindi ka pa pumunta sa opisina? naghihintay sa'yo. Tara na. Isasama kita sa opisina. Lin Xinghe, tungkol sa pagkawala ng mahalagang dokumento ng kumpanya, may natanggap kaming reklamo. Ikaw ang pangunahing hinihinala. Magsalita ka ng totoo. Kahapon, mula 3 hanggang 5 ng hapon, hinawakan mo ba ang dokumentong ito? Hindi. Kahapon ng hapon, nag-aayos lang ako ng mga file. Hindi ko man lang nahawakan ang mga bagay na yan. Hindi hinawakan? Umarap ka pa sa akin ng ganyan. Akala mo walang makakakuha ng ebidensya. Imposible to. Hindi galing sa akin yung sulat na yan. Peke to. Pake? Ang record na ito ay galing mismo sa core archive ng kumpanya. Paano naging peke? Ginoong Jiang. Ashu, bakit ka nandito? Nag-iimbestiga kami tungkol sa nawawalang mahalagang dokumento. Lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Lin Xinghe. Malaki ang hinala sa kanya. Ako. Ashu, bakit ka nandito? Nag-iimbestiga kami tungkol sa pagkawala ng mahalagang dokumento. Lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Lin Xinghe. Malaki ang hinala sa kanya. Ako. Ang record ng paghiram na ito, dadalhin ko para ma-verify. Hanggat walang malinaw na ebidensya, huwag gagawa ng anumang aksyon kay Lin Xinghe. Ashu, matibay na ebidensya ang record na ito. Lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Lin Xinghe. Siya ang nagtaksil sa kumpanya. Hindi mo pwedeng baliwalain ang patakaran ng kumpanya dahil lang pinagtatanggol mo siya. Matibay na ebidensya? Ang record na ito, sa akin, punong-puno ng butas. Hindi man lang katumbas ng isang basurang papel. Sumama ka sa akin. Hepe Jiang, nakasalalay dito ang kumpanya, ang ubod ng lihim ng proyekto. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang itong palampasin. Nakatingin ang lahat ng shareholders. Kailangan mong ipatupad kay Lin Xinghe ayon sa patakaran ng kumpanya ang suspension. Suspension. Sinabi ko na, may mga duda ako sa record ng paghiram na ito. Kailangan itong imbestigahan ulit. Masyado pang maaga para sa suspensyon. Isang beses ko lang sasabihin, Gino, huwag na po kayong mahirapan. Tinatanggap ko ang suspensyon para sa investigasyon.
Sa mga susunod na araw, hahanap ako ng ebidensya para mapatunayan ang aking kalinisan. Tara na. Ginoo, kanina, salamat sa pagtulong sa akin. Ako ang hindi nakapag-ingat sa iyo. Alam kong para sa ikabubuti ko iyon. Pero hayaan mo akong subukan mag-isa. Marami ng tsismis sa kumpanya. Ang relasyon natin, kung ipipilit mong protektahan ako, makakasama pa ito sa investigasyon. Pasensya na. Sa abala? Marami ng tsismis sa kumpanya. Ang relasyon natin, kung ipipilit mong ipagtanggol ako, makakasama pa yan sa investigasyon. Pasensya na. Naging abala ako sa'yo. Anong tulong ang kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin. Papagtulungan ka ni Secretary Joe. Ginoong Jiang, hayaan mo akong subukan muna ito sa sarili ko. Salamat, Jiang Shu. Noong bagong dating pa lang ako sa kumpanya, pinapirma ako ng admin department sa isang form para sa signature records. Yung form na yun nandoon pa siguro sa filing cabinet. Uy, hindi pala nakakandado tong pinto. Ay, hindi pala nakakandado ang pinto. Tungkol sa datos ng pangunahing proyekto, ang dokumentong hiniram na iyon. Ingatan mo ng mabuti iyan. Huwag magkaroon ng anumang pagkakamali. Sige, alam ko na. Siya pala? Tungkol sa datos ng core project, yung hiniram na materyales, ingatan mo ng mabuti. Huwag magkaroon ng anumang pagkakamali. Miss Su, papatawag ka ng presidente sa opisina tungkol ito sa pagkakadawit ni Miss Lin sa pagnanakaw ng file. Lin Xinghe, sinasabi mong may tao na gumawa ng peking pirma para nakawin ang file. May ebidensya ka ba? Itong dokumentong ito ang pirma ko mula nang ma-hire ako. At itong dokumentong ito naman, ang pagkakahawig ay talagang 80%. Pero ang peking pirma, nakaligtaan ng isang detalye. Kapag sinusulat ko ang he sa nakagawi ang turning point, may maliit na hook pabalik. 20 taon na, pareho lang. Pero sa dokumentong ito, ang karakter na he ay walang kahit isa na may hook pabalik. Paano mo sigurado na hindi mo sinadya na baguhin ang pagsulat? Ito naman, mula nang ma-hire ako, mahigit 10 dokumento. Lahat ng karakter na he, may turning point. Ito ay ugali na nabuo ko mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kung kailangan kong umasa sa mga ito para patunayan ang sarili ko, di dapat 3 buwan bago pa lang nagplano na ako. Makatwiran ba ito? Magpatuloy ka. Ang recording na ito, galing sa assistant ni Miss Su. Isang gabi bago ang pangyayari, nakahawak siya sa mahalagang dokumento. Kung kailangan ninyo, ipapadala ko sa inyong lahat ang buong recording na ito. Lin Xinghe, ang mga ito, kailan mo sinimulang kolektahin? Mula ng unang beses na kumalat ang chismis tungkol sa akin sa kumpanya. Alam kong mahirap ang kalagayan ko, kaya tuwing tumatanggap ako ng dokumento,
Kinukunan ko ito ng litrato at iniimbak. Kapag humawak ng mahahalagang dokumento, sinasadyang itala ko rin ang timeline. Layunin ko ay para lang hindi may magsagawa ng ganitong paninirang puri sa akin. Hindi ko pinatutunayan kung gaano ako kadalisay. Gusto ko lang patunayan na kapag may nagtangka sa akin, may sandata ako para protektahan ang sarili ko. Imposible. Paano mo nakuha ang mga ito? Tigilan mo na, Manny. Medyo pagod ka sa mga nakalipas na araw. Umuwi ka at magpahinga. Shu, wag naman. Hindi na ako uulit, Shu. Miss Su. Sinab ho. Boss Jiang, parang hindi ka nagulat. Ang Lin Xinghe, nakilala ko, ay hindi kailanman naging isang inosenteng kuneho na basta na lang pinagpapasasaan. Boss Diang, ako, may isa pa akong hihilingin. Anong hiling? Gusto ko sanang humingi ng 2 araw na leave para alagaan ang tatay ko. Pwede. Pero may kondisyon din ako. Anong kondisyon? Isama mo ako para makilala ang tatay mo. Hey! Ito po ang boss ko. Palagi po niya akong inaalagaan. Sabi niya, gusto raw niyang dumalaw sa inyo. Tito, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Gumagaling na po ba kayo? Ikaw si Boss Jiang, di ba? Salamat po sa pag-abala. Nag-effort pa kayong dumalaw. Ayon kay Xing, napakabuti ninyo sa kanya sa kumpanya. Xinghe. Si Xinghe kasi ay aking. Ha? Boss Jiang. Ano? Ang ibig kong sabihin, si Xinghe ay aking trainee secretary. Xinghe, marami sigurong abala sa inyo, no? Tito, wag po kayong mag-alala. Si Xinghe, masipag at determinado sa trabaho. Napakagaling niyang empleyado. Hey! May iba pa kaming gagawin. Aalis na muna kami. Babantayan ulit kita sa susunod. Alis na tayo, alis na. Ginoong Jiang, ang tatay ko hindi pa alam ang relasyon natin. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano sa harap niya. Ano ba ang relasyon natin? Siyempre, ang nasa kontrata lang. Yun lang ba talaga? Ano pa ba? Kung sabi mo, relasyon sa kontrata? Yun na ang relasyon natin. Kontrata. Lin Xinghe, kung ayaw mong malaman ng buong kumpanya, ang mga detalye kung paano binisita ni Ginoong Jiang ang tatay mo ng gabi, bukas, mag-resign ka na sa kumpanya. Lin Xinghe, ngayon, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Ginoong Jiang, ayon sa utos ninyo lahat ng kanyang komunikasyon sa labas ay na-monitor na. Kailangan pa bang harangin ang email na ito? Hindi na. Hayaan mo siyang magpadala. Miss Lin, kung ayaw mong malaman ng buong kumpanya na si Ginoong Jiang ay bumisita ng hating gabi para alamin ang kalagayan ng iyong ama, bago magsimula ang trabaho bukas, kusa kang magsumite ng resignation letter. Kung hindi, ang mga dokumentong ito ay lalabas sa homepage ng intranet ng kumpanya. Kumusta? Ginang Lin, tatawag sana ako sa inyo. Kaninang gabi, may nagpakilalang kamag-anak para magtanong tungkol sa kalagayan ng iyong ama. Masinsinan ang pagtatanong. Kumusta na ang tatay ko? Maayos naman si Mr. Lin, tulog na siya. Kumusta na ang tatay ko? Maayos po si Ginoong Lin, tulog na siya. Simula ngayon, bukod sa akin at sa sekretarya ni Ginoong Jiang, walang ibang makakabisita. Kahit na sino mang magsabing, kasamahan o kaibigan ko, ay hindi rin papayagan. Sipo. Isa pa po, inayos ni Ginoong Jiang na may 2 profesional na tagapag-alaga na mag-shift ngayon, 24 oras. Pinapalakas din niya ang seguridad sa palapag ng tatay mo. Si Ginoong Jiang ang nag-ayos?
Oo, darating sila mamayang hapon. Sabi kasi baka raw may mga hindi inaanyayahang bisita. Paumanhin, tatay. Walang kwenta ang anak mong ito. Hindi kita kayang protektahan. Paumanhin, Jiangshu. Pero ano pa bang magagawa ko kundi ang umalis? Hindi ko kayang magsugal. Si tatay na lang ang meron ako. Ano ibig mong sabihin? Ano ibig sabihin yan? Ginoong Jiang, salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero masama ang pakiramdam ng tatay ko. Nagpa siya akong mag-resign at umuwi na lang para samahan siya sa pagpapagamot. Tingnan mo ako. Pinagbantaan ka ba ni Sumani? Hindi. Sarili kong desisyon ito. Ginoong Jiang, marami na po kayong natulong sa akin. Ang kabutihan ninyo sa akin, hindi ko kayang mabayaran habang buhay. Lin Xinghe. Sa tingin mo ba, ang pagre-resign ang solusyon sa lahat? Kahit papaano, makakasiguro ako sa kaligtasan ng tatay ko. Kahit man lang, maaari itong magligtas sa tatay ko. Lin Xinghe, aalis ka na talaga? Sayang naman. Amo Jiang, sobrang pinahahalagahan ka niya. Amo Su, biro lang. Ang intern na ito ay kasal na sa akin at itinatag na ang aming relasyon sa pag-aasawa. Ayon sa pamantayan ng kumpanya para sa agarang pamilya, may karapatan siya sa medical reimbursement at green channel sa pagpapagamot at iba pang benepisyo. Walang paliwanag? Ashu, Gaya ng nakikita mo. gaya ng nakikita ko. Kinasal ka na ang palihim sa isang intern. Itinago mo sa lahat. Ngayon, sasabihin mo sa akin, gaya ng nakikita mo? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung makakalabas ang dokumentong ito? President ng Jiangxi Group. Isang intern na ikinasal ng palihim. Sapat na bang bomba ang pamagat na ito? Magkano kaya ang bababa ng halaga ng stock ng kumpanya? Paano kaya titingin sa'yo ng mga matatandang miyembro ng board? Paano kaya titingin sa'yo ng mga matatandang miyembro ng board? Nanggugulo ka ba sa akin? Hindi. Pinapaalala ko lang sa'yo. Kapag nagkamali ka, kailangan mong magbayad.
Nasa akin ang orihinal na kopya ng form na ito. Ang pag-scan na may mataas na resolusyon, nakaschedule na sa email ko na mag-send. Kung hindi ko manumanong i-cancel bukas ng 10 ng umaga, automatiko itong ipapadala sa 8 pangunahing media outlet. At sa 12 miyembro ng board. Siyempre, matagal na tayong magkakilala. Ayaw ko ring umabot sa ganito. Isang kondisyon lang ang hihilingin ko. Gusto kong ipaliwanag mo kay Ginang Jiang na kayo ni Lin Xinghe ay contractual marriage lang. Tapos, At tatanggapin ko ng buong puso lahat ng bagay tungkol sa iyo at kay Lin Xinghe kapag tayo ay opisyal ng ikinasal. Ang mga bagay tungkol sa iyo at sa kanya, hindi na ako makikialam. Basta ang asawa mo sa pangalan ay ako. gusto mo lang ang katayuan bilang Mrs. Jiang. Gusto ko rin na umuwi ka ng 3 araw sa isang linggo. Sa harap ng lahat, magpakita tayo bilang isang mag-asawang nagmamahalan. Para sa akin, para ang aking 20 taon ay mukhang hindi gaanong katawa-tawa. Kailan ipapadala ang mga imbitasyon? Ashu, pumayag ka na? Oras, lugar, listahan ng mga bisita. Ipadala kay Secretary Joe. Si. Pupunta ako mamaya para ipadala ang mga dokumento. Pwede ka nang umalis. Oo nga pala. Huwag mong kalimutang papuntahin si Lin Xinghe. Gusto kong masaksihan niya ng sarili niyang mata kung ano. Ang dapat mangyari, mangyayari, at mangyayari. Nanay, ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon ngayon ay para mag-anunsyo ng isang bagay sa inyong lahat. Secretary Joe. Tungkol sa data ng core project, ang record ng paghiram na iyon, ingatan mo ng mabuti, huwag magkaroon ng anumang pagkakamali. Pamilyar ba ang tunog nito, Miss Su? Ito ang ginamit mo para pagbintangan si Miss Lin sa pagnanakaw ng core secrets ng Jiang Group. Patunay ang recording na ito. Manny, ano ba talaga ang nangyayari? Teka ito, lahat ito ay gawa-gawa lang. Ashu, hindi ba sinabi mo noon? Natapos na ang mga bagay na ito? Para lang makawala ka sa akin? Ngayong araw na ito, sa napakahalagang araw na ito, ginawa mo akong kahiya-hiya. Peke? Kailangan ko bang dalhin ang buong chain of evidence? At ang mga taong involved? Para harapin kanila? O kaya, diretso na akong lumapit sa pulis? Si, ang lupit mo talaga. Dahil lang kay Lin Xinghe, gusto mo sa napaka-importanteng araw na ito, ipasok ako sa bilangguan? Yung samahan ng ating pamilya sa loob ng napakaraming taon, hindi mo na ba pinapahalagahan? Dahil sa kanya, akala mo, maganda ang kanyang pagkatao? Alam ng lahat kung paano naging Mrs. Jiang ang babaeng ito. Kontrata, kasal na nabili sa puting papel at itim na tinta. Tingnan mo si Lin Xinghe. Siya lang ay pansamantalang artista na inarkila ni Jiang Shu sa halagang 100,000 bawat buwan.
Paumanhin, tita. Shu, totoo ba talaga ito? Tama ang sinabi niya. Ako at si Lin Xinghe ay nagsimula talaga sa isang kontrata. Inamin niya sa wakas. Pero umibig na ako sa kanya. Ang kasunduang ito, ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. At ang pinagsisisihan ko rin. Lin Xinghe. Mahal kita. Hindi ito responsibilidad sa ilalim ng kasunduan. Hindi rin ito pinili matapos timbangin ang lahat. Sumusunod lang ang puso ko. Hindi ko na mapigilan ang nararamdaman. Ang pagmamahal na ito, walang kinalaman sa kasunduan. Alam ko. Xinghe, payag ka bang tayo ulit? Hindi dahil sa kasunduan. Dahil lang sa pagitan ni Lin Xinghe at Jiang Shu. Ashu, ang pagmamahal na ito, hindi lang ikaw ang sumuway. Ang puso ko, matagal nang lumabag sa patakaran.